Hey guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa aking YouTube channel. Ang mainit nating update ngayon ay pumapatungkol po dito sa Tape Inc. sapagkat nabalitaan nyo na rin naman po siguro ang tungkol dito sa pagkapanalo ng TVJ sa Writ of Preliminary Injunction na kanila pong inihayin laban dito sa Tape Inc. So ang resulta, pumanig po sa TVJ, magbabayad ng danyos ang Tape Inc. 3 million pesos kasama po ang attorney fees ka-OG. So, malaki-laking pera yan. And malaking pera pa ang mawawala sa kanila. Lalo na kung patuloy pa rin nilang gagamitin ang titulong Itbulaga. Kaya inaasahan na bukas ay wala na pong ibang Itbulaga, kundi ang TVJ na lang. Napakaganda pa man din po ng timing sapagkat unang e-ere po muli. Unang e-ere ang TVJ or ang Itbulaga muli sa RPN 9. And walang ibang kaagaw na title ang TVJ sa titulong Itbulaga. So, ang malalagay po natin sa history, muling bumalik ang Itbulaga sa RPN 9. At wala na pong katapat na ibang Itbulaga. Tanging Itbulaga lang ng TVJ bukas. Sinaasahan po natin yan. Dahil malay nyo naman, may natitira pa, di ba? May natitira pa kahit konti. Nahiya at kahihiyan ang Tape Inc. So, since ito naman ay galing po sa Regional Trial Court, baka sakali na makinig po sila. At kung hindi, malamang po ang aaksyon ang TVJ na dyan. Hindi sila papayag. Grabe na po yung kabaitan ng TVJ. Na-extend na po ng na-extend. Panay po ang ginagawang respeto ng TVJ sa Tape Inc. sa kanilang karapatan, sa kanila pong mga chuchu eklabus na mga tawag dito, paliwanag. So, ngayon naman sana TVJ ang kanila pong respetuhin. And pag nagkataon, ayan, may writ of preliminary injunction na sila. Baka po pag panagpatuloy pa rin nilang titulo dahil kesyo sila'y umaapila pa, baka po talagang muling kasuhan ng TVJ ang Tape Inc. Another kaso na kakaharapin. And danyos muling babayaran. And ito na nga dahil nga sa meron na po na resulta ka-OG, nakapagtataka na ang Tape Inc. nananatili na ginagamit ang titulong Itbulaga. Alam ko maraming magtataka kasi hindi pa naman nag-iitbulaga, bukas pa naman, di ba? Pero dapat po kasi the moment na ibinalita na yan, hindi na gamitin ng Tape Inc. May resulta na nga na-announce na nga pero bakit ganon? Sa kanilang post, sa kanilang official account, meron pa ring word na Itbulaga. So, eto guys, kung makikita ninyo, 7:51 p.m. Nag-post ang Tape Inc. First time manonood sa Itbulaga, nagkaroon ng chance makapaglaro at manalo. Kaya mo yan. Nandun pa rin ang word na Itbulaga. Sana nilagay na lang nila sa noontime show ng Tape Inc. Nagkaroon ng chance. Pero Itbulaga pa din Kung sa Itbulaga, sana sa TVJ yun. Pero hindi sa Tape Inc. yun. Tape Inc. yan. And ipinost po nila yan 7:51 p.m. May decision na po niyan. Nako po, piyestang-piyesta na sa social media ang balita na hindi na nila pwedeng gamitin ng Itbulaga ang EB. Ang kanilang registration, pinapakansila na. Tapos 7:51 p.m. kanilang gagamitin. Anong oras ba lumabas ang resulta? Sabi ni Boss Joey sa kanilang live as of 4:23 p.m. 4 pa lang. In-announce na nila, hindi na nila pwedeng gamitin ang titulong Itbulaga. Pero 7:51 p.m. makulit talaga. Ginamit pa rin ang word na Itbulaga. So, may magiging action kaya ang TVJ dito? Narito po yung sinabi ni Bossing as of 4:23 p.m. Ngayon, exactly 4:23. 4:23 ng hapon. Kanina lang, mainit-init pa. Nakatanggap po si Tito Sen ng isang email
Kung ako po ang tatanungin, okay, sabihin na po na nangyari na kasi yun na nakapagbigay na ng papremyo. Pero ngayon kasi nila binalita. So, kung kailan meron na pong nirelease na decision po ng korte. Sana, ang nilagay na lamang po nila para safe na rin is Tape Inc. Noontime Show. Pero Itbulaga pa din Itbulaga pa rin yung word na ginamit nila dito. Pansin kaya ito ng TVJ? Nakita na po kaya yan ng TVJ? Maybe nakabantay na rin sila dito, no, sa Tape Inc. Para malaman kung ano ba ang magiging official statement nila. So, napuno nga po tuloy ng laughing emoji ang kanila pong mga post. And sinasabi na dapat di na nila gamitin ng Itbulaga. Ayan 500 plus na nga lang po after 1 hour ang kanilang post. May laughing emoji pa. So, ang YouTube account kaya, matry nga po nating antabayanan ang update dyan sa YouTube kung gagamitin pa rin nila. Samantala, sabi nga dito ng Lion Here TV, panalo ang hashtag TVJ. Laban sa isinampan nitong copyright case. Laban sa Tape Inc. Sa desisyon, inilabas ng Marikina Regional Trial Court 273 ngayong araw, bawal nang gamitin ng Tape Inc. at iba pang kumpanya ang iconic theme song ng Itbulaga na walang pahintulot mula sa kinikilalang legal na may-ari nito. Ang TVJ, bawal na rin gamitin ang pangalan. O diba, bawal nang gamitin ang pangalan at logo. So bakit sa kanilang post 7:51 PM gamit pa rin nilang Itbulaga? Anyway, sabi pa dito, iconic theme song nang walang pahintulot sa kinikilalang legal na may-ari nito. Legal na may-ari nito ang TVJ, bawal ring gamitin ang pangalan o logo ng show o i-broadcast ang mga nagdaang episodes ng show hanggang May 31, 2023. Inaasahan ang pagpapalit ng Tape Inc. at GMA Network ng title ng noontime show nila or nito na umeere sa Channel 7 simula bukas. Ayan na, napakalinaw. Mga malalaki pong Facebook pages, ipinopost na po ang balitang ito kasi trending at viral po agad ang pagkapanalo ng TVJ sa laban. Sabi nga po dito, congrats TVJ at Legit Taricad, sa wakas matatapos na rin ang kayabangan ng mga halos-hos at ni Paulo Contis. Hindi lang yan, pati na rin po ng mga TVJ defenders. So ngayon nga, umiiyak na itong si Vespils, wag daw siyang i-bash. Tama na daw ang pangbabati ko sa kanya. Ayan, nagmamakaawa na ngayon. Ayan, suko na si Vespils. Ano nga ba naman ang magiging laban niya sa korte, sa Regional Trial Court? Sabi ni Vespils dito, sana ay tigilan niyo na po ang pangbabash sa akin. Ayan, umiiyak na po siya. May pakiusap na. Sana naman meron ka ding praying emoji dyan. Bilang please. Naku po, magre-request ka na lang, wala ka pang please. Hindi ka pa nakikiusap. Ano ba yan? Nasa inyo na ho. Kami na ang talo, ay malamang. Masalamat naman at iyong tinanggap. Hindi ako titigil ng suporta sa Tape Inc. Kay bahala ka sa buhay mo, wala kaming pakialam sa iyo. Sumuporta ka pa rin sa Tape Inc. mo na minsan mong tinalikuran at sabi mo buti pa sa TVJ. Talagang solid ang samahan. Siguro baka mamaya laang may mayabang ka na namang post. Sabi tuloy sa comment section yan, sa kanyang mga post. Naku, dapat daw talaga dinadala na sa mental itong si Vespils. Sabi pa dito, sagot ni Paulo Contis ngayon yung damage na ginawa ng mga amon niya. Sabi niya hindi pa tapos ang laban. Maraming pera si Paulo Contis ngayon na laban lang. Sa kulungan ka mapupunta.
Congrats TVJ Davikans and goodbye Fake Bulegta, Paulo Contis, Isko Gedli, Bentong and Bugok Villar. So ayan, mukhang matatapos ang career ng mga bagong host. Paano pa kaya? Nung ma-announce nga po na panalo ang TVJ sa IPO, pumalo muli ng 5.0% ang ratings ng TVJ. At ang Tape Inc. ayun, bumagsak po ng 2.0%. So, lalo pa po siguro ngayon na nawala na ang swerteng Itbulaga na trademark sa kanila. So, baka sa palubog po talaga ang punta ngayon ng Tape Inc. Sabi po ng mga netizen, mukhang mayroon daw pong pupulutin sa kangkungan. Siyempre, malaking pera din daw po ang mawawala sa TVJ. 3 million is maybe malait na pera para sa kanila. Pero yung mga more and more na babayaran nila once na muli silang natalo ay bagay na magpapabagsak sa kanilang kumpanya. Lalo na kung ang mga advertisers ay magsisipag-pull out sa kanila. Kung totoo ang balita na sa Itbulaga, kontrata ang mga advertisers at hindi sa kanila. Ano kayang ngayon, desisyon ng GMA? Saan kaya sila talaga tunay na may kontrata, sa Tape Inc. or sa Itbulaga? So sabi sa mga sources, di umano sa showbiz, sa Itbulaga, nakakontrata ang ang GMA Network. Kaya pag nawala ang Itbulaga sa GMA, mukhang may mateterminate sa GMA Network at mapapalayas. Pero dun sa balita ng 24 oras noon, mga June 1 or May 31, sa Tape Inc. daw sila may kontrata. So, malaman natin yan. Ano kaya ang magiging hakbang ng GMA Network ngayon? Ngayon na talagang hindi na magagamit pa ng Tape Inc. ang titulong Itbulaga habang ongoing po ang kanilang kaso hanggang sa Supreme Court. So yan po ang mga susunod nating dapat na abangang balita, ka-OG, and syempre hindi rin tayo titigil sa paghahanap ng mga update hinggil po dito sa magiging say ng GMA Network. Nadami pa man din po sila sa kaso kasi hinayaan lang nila ang Tape Inc. Na mag-replay ng mga episodes. So ngayon kaya magiging matigas pa ang ulo ng Tape Inc. Sabi ng mga panatiko nila, susunod na daw sila sa batas. Ay, sana lang talaga. Sana lang, para isa na lang ang Itbulaga na mapapanood sa telebisyon at TVJ iyon. So yun lang po muna guys ang ating update. Pa-comment lang po sa baba na inyong komento, reaksyon at saloobin. And maraming salamat. Congratulations muli sa TVJ. Maraming salamat kay Attorney Buko na huwag po natin kakalimutang pasalamatan yan, pati po sa MVP. So yun lang po muna guys. Abang na lamang po muli ng mga susunod nating update patungkol po sa usaping ito.